malakas na palakpakan for Sir Romel, everyone. Mas malakas mo na dyan, everyone! Let's get Mr. Romel Miranda, please. Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa aming tahanan dito po sa Date TV. Of course, we're all glad and really happy for Direct Nyox and his 2 new shows, Lumis and Boy. What a great start right there for our kickoff para sa ating upcoming shows right here of DAT. And of course, Sir Romel, maraming salamat po for having us here on this day. Pero we have some questions to all of our cast, and of course with our Direct Nyox for this day. So here's some questions that we got. I guess pwede tayong magsimula muna kay Direct Nyox. I have some sets of questions for you, Direct. Una muna about what inspired you on creating Boarding House? During the pandemic, isa sa mga nagtawid sa atin, siyempre kulong tayong lahat, di ba? So, nanonood kami ng mga sitcoms like Friends, How I Met Your Mother, Big Bang Theory. Tapos, nabigyan kami ng opportunity na medyo natatapos na yung pandemic. Nagkaroon kami ng workshop with my actors. So, yung workshop na yun with my actors is napag-desisyonan din namin na parang naging weekly basis siya dahil nga hindi kami makalabas, nagbubuhan kami, nag-workshop kami. Then sabi ko na bakit hindi natin i-video? Una natin kung ano yung ginagawa nating acting. Tapos, nung nagkakaroon na rin siya ng flow, sabi ko bakit hindi natin i-upload? Yan, bakit hindi natin seryosohin? At least hindi lang yung mga actors yung nahahasa din yung camera team, nahahasa din yung writers, lalo na sa post-production, and even me as a director, kung paano yung timing, comedy, diba? Kung paano yung ginagawa talaga on television. And I'm very happy na ngayon, ironic kasi syempre yung Roomies is about a house na magkakasama yung barkada, and the Boarding House din is about a house kung saan magkakasama yung magkakatropa. Pero this time, totoo may bahay na kami, so palampakan natin yung DATV. Thank you so much for sharing with that, Direct Nyox. And dahil meron tayong overview about what's this show all about, would like as well to share with you a series overview of our upcoming shows, and of course all of our viewers out there, as we go along with our concept and evolution as well of our sitcom. Right here. Oras na para magpakilala muna tayo to all of our viewers and of course our wonderful members of the press, please. Hi everyone, we're very grateful for being here today. I'm Jasmine Mendoza and ako po si Jazz dito sa Boarding House. Hello po, this is a dream come true sa aming lahat. Thank you po dahil tinatuloy niyo po kami sa tahanan ninyo. Ako po si Alden ko, I'll be playing as Alden sa Boarding House. Good afternoon po. My name is Benedict Santana. I am called Ben sa Runis. Maraming salamat for giving us an opportunity to be here in your home. Thank you so much. Hello po. Hello po, JB po. JB Villarazo po. Una sa lahat, maraming salamat po, EA Sir Romel, for having us here and for welcoming us po dito sa tahanan ng DATV. And ang role ko po na ginagampanan ay si JB. Hello po, ako po si Mac. Maraming salamat po sa DATV. Maraming salamat po sa DATV dahil binigyan niyo po kami ng bagong tahanan. Yun po. Ako po si Mac sa Boarding House. Yun pa rin po. Hello po. Ako si Gaster Bernardino and sa Boarding House. Ako rin si Gaster. Ayan, thank you everyone for showing here today para malaman natin ano ba yung mga kwento sa Boarding House and magkaroon tayo ng idea kung ano ba yung mga future ng mga DAT. Hi everyone, good afternoon po. I'm Mara Quevedo, and I am attack both sa Boarding House and sa Lumis. And thank you so much for giving us the opportunity po and inviting us here to DATV.
There we go. Round of applause, writers. Such to meet these lovely cast of our upcoming sitcoms. Pero oras naman para mapakinggan natin ang tanong ng ilan sa mga wonderful members natin from our press. So, the floor is yours, Sarah, ladies and gents. Congratulations, everybody. What makes the character you play in the series relatable to today's audience? We can begin with Jessica. Yung character ko po dito sa boarding house, very relatable siya kasi for sure lahat po tayo na-experience na may makasama sa dorm, boarding house, or unit, condos, and siguro minsan may mga bad trip moments tayo sa mga car roommates po natin. And ganyan kasi ako dito. Lagi akong bad trip sa mga board mates ko. So, very relatable po talaga yung character ko. Well, ako naman, I've been living alone for more than 3 years na din. And it's very relatable kasi yung character ko is hindi naman siya malayo sa personality ko in real life. And isa sa mga na-realize ko is madaming adjustment kapag napunta ka sa new environment. And with my kasama ko dito sa cast, sobrang nakakabaliw silang kasama. Pero masaya siya. And sobrang relatable kasi doon ko na realize na mas masaya ang tahanan kapag magkakasama kayo kahit sobrang iba yung personality niyo at doon lalabas yung uniqueness ng grupo. You know. Hi. Once again ako si Ben. I'm part of Roomies. So, ang role ko dito is actually ako yung kuya ng barkada. Since in real life ako naman pinakamatanda sa kanila. Ako pinakamatanda. So, what makes it relatable is, pag kuya ka, ikaw talaga yung kailangan maging gabay ng bawat isa sa bahay. Dapat ay maging role model sa iyong mga kasama. Ayan. Hello po, good afternoon again. Yung role ko po as JD, it's relatable kasi ako yung tipo ng friend dito na ako yung nagpa-pacify ng lahat na nangyayari kasi sobrang gulo ng bahay, sobrang gulo, iba't ibang klase ng ugali yung meron yung bawat board games. And ikaw yung magpa-facilitate, ikaw yung mag-iisip, paano nga ba natin masusolusyonan yung problema ito ng mas maayos, mas maganda. So, sa isang barkada, hindi lahat magulo eh. Sa isang family, hindi lahat matitigas ang ulo or mabait. So, ikaw yung role ni JV, ikaw yung bahala na magbalanse o maging harmonious yung daloy ng pamumuhay doon sa boarding house. Ako naman po, yung mga binanggit po nila na kinakalinisan, yung tinuturuan niya, yung malikot po, ako po yun. Ako po sa boarding house yan. So ako po yung pinaka-problema nila doon, yung preloader lang talaga siya, yun lang. So dami makaka-relate talaga dito. Yung gusto mong paalis eh. Yung sa akin naman po, kasi di ba sa totoong buhay meron sa mga barkada yun talagang masaya lang, masayahin lang, trip-trip lang ganyan. So ako siya dito, and si Mac yung best friend ko dito. So mostly ng mga scenes namin masaya lang kami, nagkatawan, lolokan, nag-aasaran. Doon pumapasok sila JB na, ayun, kinakorek kami, nagagalit kasi minsan sumusobra kami sa kulit. So na kami, happy lang. Balance lang, balance. So ako si Ata sa boarding house at sa roomies. Meron tayong friend, meron tayong kakilala in life na may position or medyo nasa taas, pero sobrang kulit. So basically si Mac, ako yung counterpart na girl version. Hindi nyo i-expect pero sobrang kulit. Yan. Thank you. Thank you. Question ko naman either sa inyo direct no, sa Mr. What makes this sitcom different from other Filipino sitcoms? Pareho lang. Joke lang. Fan kami ng sitcoms. Talaga, tayo lahat. Lumaki tayo ng pinapanood yung mga sitcoms na to. School Bukol, di ba?
different sitcoms from the 90s, from Along the Riles, kahit yung mga barkada flex, TGIS, Gimmick, gano'n. Ito realize namin, lalo na nung pandemic, ito talaga yung goal noon, wala nang sugarcoating. Nung pandemic, nung uso yung mga prank-prank, nung uso yung mga toxic na content online. Tapos na-realize namin, bakit? Ito yung mga mapapanood ng mga kabataan. So, bakit ganun? Ba't ganun yung kinakalabasan ng ano? Kasi hindi nila naabutan yung mga sitcoms. Kasi tayo nanonood tayo kapag Saturday night, Friday, Thursday night, inaabangan na natin sila doon, inaabangan na natin sila Babalu, di ba? So, yun, gusto namin na magpatawa, pero kung mapapansin nyo, every episode ng Roomies and Boarding House, sa gitna ng kalokohan, kakulitan, lahat ng mga riot na ginagawa nila, at saka mga problema, mapababaw o malalalim, sa dulo lagi may moral lesson. Kung ano ba dapat yung gawin ng youth of today, at saka in respect dun sa mga nauna sa atin. Diba? Kaya, ayun, gusto kong magpasalamat din sa mga kasama kong creators, kay Jella, sa writer natin, na-co-creator natin, and syempre, Sir Aljo, ang musical director natin, also part of Silent Sanctuary, ano ba sila yun. So yun, ibang Roomies kasi sitcom siya ng makabagong generation na hindi na natin napapanood ngayon. Mr. Rames, what do you like to ask? One of the things that we really would like to focus on our channel is positive image. There is this toxic culture of virality that goes around. Everyone can be viral in an instant, just like that. But does that help or contribute to society's development or even to the positive thinking of people? I don't think so. It is also saddening sometimes to see what you call influencers or key opinion leaders who do not have the integrity or the inclination to be good, and they are there, creating a fan base of followers na hindi mabuti yung nakikita nila. I think one of the good things that we will see in movies is that yung sinabi ni Jox, no? At the end of the day, what matters is goodness. What matters is family. What matters is we take care of each other. And I think that's one of the things that we should focus on as far as this show is concerned. Salamat. There you go. Maraming salamat, Sir Johnny, for that question. Unang tanong pa lang yan, pero marami na tayo dapat abangan, ka-exciting ng mga bagay with our set-downs. Another questions po, please, for our press members. Yes, hello. My question is first, si Ata, paano ka naging artista at kailan ka unang pumasok sa show? May background po ako with, at first I did music videos. So, doon ako nag-start sa music videos, mga dance. And yun, si Derek Knox, nagkaroon kami ng connection, tapos nakita niya. Actually, sa band niya, na-underrating yung first music video ko. So, technically, siya ang nakadiscover sa akin. Yun, doon kami nag-start, tapos masama-sama lang ako. I started as staff. Nag-staff talaga ako kasi very, gusto ko siya, parang na-enjoy ko talaga yung film or yung pag-shoot or yung pag-create ng ganito. So, direct, kailangan ng extra. So, I acted, nakita ko, nagpapansin talaga ako, nagpasikat. Tapos yun, slowly, nag-workshop kay Direk, and nandito na ako ngayon sa DATV, where I was in the rooms. Bongga, kasi dalawang show, di ba? Sino ba sa inyo ang kasama buong show? Si Kister, si JB, si Charles, and si Kuya. Ayun. At tayo na lang, sino ang idol mong artista na someday gusto mo makatrabaho? Local, ito lagi ko po siyang sinasagot every time na tatanong. Si Sir Bayani, talagang very, kasi mahilig kami sa mga comedy film. Very unusual kasi for a girl usually, kasi ang sinasagot nila is mga female actresses na gusto nilang maging. Pero we want talaga, or ako personally, I want to work with Kuya Bayani kasi talagang sobrang idol namin siya. Siya talaga yung isa sa mga
peg ko pagdating sa mga jokes ko and yung mga kakulitan ko dito sa series na. Thank you. And sister, same question. Paano ka naging artista and sinong idol mo? Sa akin naman, I started sa theater sa school, so mga theater acts lang. Then, one time, si Direk nagturo sa amin and siya rin yung nag-direct ng isang theater act namin sa school. Then, ayun, after nun, nagkaroon ng mga next na workshops and mga upcoming mga small extra projects. Then hanggang sa, ayun, nagtuloy-tuloy na kami into series, then nagkaroon na ng movie which is Losers. Then, after ng Roomies, tapos yung boarding house naman, then may mga music videos din na pumasok with Silent Sanctuary, ganyan. Then, ito na ngayon, sa TV naman, yung next na magiging project naman namin. And for artista na gusto kong maka-work, siguro sa akin si Coco Martin kasi ano siya, versatile siya and alam niya yung hindi na siya sa acting, nag-direct rin siya. So alam niya rin kung paano yung tamang flow, tamang way. So ayun yung gusto kong matutunan din sa kanya. Gusto ko siyang maka-work and at the same time gusto ko rin matuto with him. Chad, same question. Ako po nagsimula po ako sa music video. Music video din po yung direct niyo. And yun, nagsunod-sunod na sa ibang music video rin po din nagtrabaho din ako sa likod ng camera kasi bumuo kami ng team para din po. Kasi gusto namin talaga yung ginagawa namin, gusto namin magkwento, gusto namin ng film. Kaya dalawa po yung tinatrabaho ko is nag-ano ako na minsan DDOP ako, minsan artista ako. Yung film po ni Direk nyo na Losers, yun po yung first movie ko. And mga nasundan pa ng iba. Yun po. And gusto mo katrabaho na artista. Moncontiado. Yun po. Sobrang fan po ako ng mga ng mga work niya, ng mga movie niya. Kasi once na kung ano yung binibigay sa kanya ng director, kung ano yung role na gusto, na kailangan, binibigay niya talaga. Like, kailangan niya mangingisda, magtitira siya dun sa mga mangingisda ng isang buwan. Yun talaga yung ko sa kanya. Tsaka, nung nag-artista po kami sa Losers, binigyan niya kami ng mga advice. Naka-video call namin siya. So, malaking bagay po yung naibigay niya sa amin. Yan po. Yung Losers yun yung si Alan Mina, yung yes po. film, di ba? Ano pa rin ako yun? Ikaw naman, JP. Hello po. Una pong beses na naging artist po ako ni Direk. Parang napaka-unexpected din kasi. Kasi sa buong estudyante po ako ni Direk from 2019. Then nasa likod po ako ng prod, tapos naging assistant director niya din, and which is until now. Pinatawag lang nila ako. So from Tanay, bumiyahe ako ng Antipolo. I thought, isa ako sa mga writer or part lang din ng prod. Then, binigla lang nila ako na, oh, artista ka na. Ha? Bakit na artista? Direct? So, akala ko nagbibiro lang siya. Kasi, hindi siya yung unang choice na parang, hindi ko naman nakikita yung sarili ko to act or to do acting ko. Pero, kapag kasi ako, pag binigyan mo ako ng trust sa isang bagay, whether kung nakikita ko siya na, hindi ko nakikita yung sarili ko dyan, but if you see something in me na, kaya mo yan. So, I'll try. Then, hanggang ngayon, nag-start, nagkaroon ng workshop, tapos unti-unti, binild ako ni Direk sa bagay na nag-e-enjoy kami ginagawa. Hindi ko rin kasi inakala na mag-e-enjoy ako to do acting. Kasi parang gusto ko lang, nasa likod ako ng camera, nag-a-assist, or nag-direct din. Pero yun, yung opportunity na yun, yung nagbigay sa akin to do acting. So, sobrang thank you nga ako kay Direk pagdating dun sa bagay na yon. And kung meron man po akong artista na gustong makatrabaho someday, it's Meme Vice po. Kasi I'm a big fan of Meme Vice. So may mga tira po ako na joke dyan. So, somehow, parang, siya po kasi inspiration po kasi my character is gay po doon sa pero straight po talaga ako. Straight po talaga ako. Hindi pa po ako out. Pero yes po, gusto ko siya makatrabaho someday para at least
mas ma-feel ko yung mas malapit ako sa dream ko. Ganun po. Nakita mo na si Vice in person? Not yet po. Hindi pa po. Thank you po. Si ano naman, si nakakalasing naman ang pangalan nito. May coke dito. Oh, Sa... paano ka naging artista, Jacqueline? Ano pa ang pangalan mo yan? Apelido mo yung Daniel. Hindi po. Ano ang apelido mo? Whiskey? Sige, paano ka naging artista, Jack? And sinong idolo mong local star? Actually po ako, nagsimula po ako as lumaking na po sa social media. Tapos, discover ko sa akin na isa kong director, pinasa po ako sa indie film. Tapos, after po ng indie film, pumasok na rin po yung mga iba't ibang opportunities. Tapos, dumating po si directors. And yun, dun po nagsimula yung acting career ko. From movies to music video, digital ads, tapos mga din sa TikTok, tapos yung mga ano ba yung mga commercials, gano'n po. Tapos yun po, yun po nagsimula sa mga work po na isang gusto po sinusimula manalo. Kaya po, Dahil? kasi po ano po, yung ano po, kung tutusin po talaga, panglahanan po kasi talaga siya. Kumbaga parang, pero more on focus po kasi na is comedy. So, sa work po na ginagawa namin, parang, ayun po yung pinakakailangan ko na i-enhance pa. Kasi parang, sa iba pong larangan ng pag-acting or sa ibang role pa, parang, ang pinakamahirap po talaga is yung pagpapatawa. So, parang, yun po yung gusto ko para ma-challenge po ako. May nabanggit ng director kanina na nakilala mo, kaya sabi, artist, sino yan? Ano pang- Derek Marvin Gabas po, more on indie film po mga Sa nag-indie film ka na? Opo, for that po yun nung pandemic po. Okay, thank you. Si ano naman, si Ben, ikaw Ben, paano ka naging artista? Hello. At sinong gusto mong makatrabaho? Yes. Before ako maging artista, ako po talaga ay singer. Kaya maraming beses na po ako lumabas sa TV as a singer po. Solo? Solo singer po. Yes, and so I'm inclined to music. Si Direct Talks is inclined to music din. So doon kami nagkakilala. And then one time, nagkausap kami ni Direct na baka gusto kong subukan mag-acting. So sabi ko, sige, why not? Kasi it's it's one thing na gusto kong matutunan. So si Direct talaga yung first time yung bigay sa akin ng chance na masubukan umarte. Ayun, tapos yung artist na gusto kong matrabaho, siguro si Ogie Alcacid. Singer din siya. Komedyante. Mukhang seryoso pero hindi pala. So parang gusto ko rin matutunan ko paano gawin yan. Ayun. Ayun, thank you Ben. Ikaw naman, Alden, ano ang pangalan mo? Yes po, I'm Alden. Saan nakuha ang name mo? Ang full name ko po kasi totoo is Alain De Niro. So, kinumbine ko yung first and How do you second spell names. that? ALAINDENIRO. Isang po yun. Isang buo. Isang buo. Senior Cat Alden. Yes. That's because of Alden. Hindi. So, paano ka naging artista? Ako naman, I've always known that I wanted to be an artist, specifically actor, since high school pa po. If titignan yung yearbook ko, high school, college, nakalagay doon to be an actor. But from the province kasi ako in Davao, and hindi ganun kalaking opportunity ng artistry doon eh. So parang nag-die down siya. So most of my 20s I spent sa corporate. So I know, accountant din ako. I have a day job, I'm an accountant. And nung pandemic, doon ko na-realize na parang sobrang fragile ng buhay nung pandemic. And then I realized na I'm done pretending. I want to pursue my dream. And yun, nagsimula ako, naganap ako ng workshop. Gusto naman for some reason, nagkaroon ng workshop sa Davao. And then after na, nagustuhan ko yung craft na, kaya ko pala. Then after that, lumipat ako dito sa Manila. Nung lumipat ako dito sa Manila noong 2023, sure na ako na gusto ko talagang mag-artista. So ayun na, nag-audition hanggang sa nag-land ako sa isang theater, Virgin Love Fest. It's like the Cinemalaya of theater. So outsider ako doon.
sobrang random na napunta ako doon. Wala naman akong background sa theater. It's a sheer luck lang talaga. And I think isa yun sa mga pivotal moments ng buhay ko na sinabi ko na, yeah, I think this is really for me. Kasi ba't naman ako mapupunta sa mga places na to, di ba? Na wala nga akong background in the first place. So, after that, na dagdagan ng ibang projects, mga side hustles ng mga acting gigs. Until March 1, 2025, natatandaan ko ang date as in, no? Sobrang importante yung araw na yun sa akin. Yun yung araw na nag-audition ako sa NKO, and dun na. And nung pandemic din pala, I love sitcoms, Friends, Big Bang Theory. Yung sinasabi ni Direk, kaya itong boarding house, sobrang special to sa akin, as in. Parang binigay ito ng mundo sa akin, binigay ito ni universe sa akin. Served on a silver platter, gano'n. So, ayun. I'm just so happy to be here and sobrang grateful ko na ito yung tahanan na kumukok sa amin. Thank you po, thank you po. That's it. Thank you. Yung gusto mong makatrabaho. Mga pala, si Miss Jody Santa Maria. I love her intensity and sobrang talino niya. And sobrang gusto kong makatrabaho yung mga ganun ka-stimulating na mga artists kasi alam ko madami yung matututunan. Bakit Miss Adam Luke? Sorry. Thank you, and of course, Jasmine. Hello po. Ako po, I started acting po talaga nung bata pa po ako. Pero, nung mga around 6 years old po ako, nag-stop po kasi ako kasi mas pinurso ko po yung education ko. And then, after graduating po, nag-decide ako to pursue it again. Kasi passion ko po talaga is yung acting. And after graduation ko po is nag-sign po kasi ako with the Artist Agency. And I'm co-managed din po. So nalaman ko rin po yung auditions sa NKO for NKO Films Project po. And nag-audition po ako dito sa boarding house. Yun po. May nagawa ka na sa Viva? Yes po. Ano? Natong recent po is Project Loki. And vertical series po sa Signal Play yung may birthday jowa po. Nasa Project Loki ka pa rin? Yes. Okay. And then, sinong gusto mong makatrabaho? Si Miss Dimples Romana po. Kasi since bata po talaga, favorite ko is me Contrabida. And bukod din doon po is nakikita ko po kasi kung gaano siya ka-versatile. And thank you, Jasmine. And for my last question kay Sir Romel, since you're barely starting a TV network, na tulad naman ng lahat ng networks na pumpisa sa bago, di ba? Tanong ko lang po, Sir Romel, kayo po ba ay kapatid, kapamilya o kapuso? We haven't adopted that yet, but we would like to be somebody who's known to be playful with ideas. Of course, great delight. Pwede po, Sir, ano po ang madalas na panoorin shows ngayon? Personally? Opo, GMA, ABS, or TV5? Pasensya na po. If I'm to be honest po, I do watch a lot of comedies po. Like Dave Chappelle, Saturday Night Live, mga shows, more on international. But I always watch the news, locally. Thank you, sir, and congratulations. Thank you. Thank you, sir. Well, the question coming up next, let's have Sir Ronald Graffer from Satsing ngayon. Good afternoon and congratulations. Ay, balik ako kay Alden. Alden, wala ka pang Sigmalaya project? Ano po? Wala ka pang Sigmalaya project? Wala pa po. But I've been auditioning 2 years in a row na din. Ano yun, panata ko yun sa sarili ko as an artist na whether matanggap o hindi, I should be there. Kasi yun yung yun yung melting pot ng mga artist mga hindi, yes. Kayo direct news. Direct, paano po nila po itong cast? Iba't ibang ano po iba't ibang kung saan po sila nakuha. Siguro I have an eye and a gift. Kasama ko yung mga co-creators ko na nakikita namin talaga. Actually si Alden, nawala namin yung papers niya nung nag-audition siya. Hindi ko maalala yung pangalan niya, yung number niya.
ang maaalala lang namin, sa lahat ng nag-audition, actually nag-audition kami for a horror film. Pero nag-audition na sabi na, anong gusto mong gawin? Gusto mong mag-sitcom. Yun ang natatandaan namin sa kanya. Kasi, balikan po natin, yung Roomies, ginawa siya ng pandemic. So, makikita nyo, mas medyo gritty pa yung yung pagkakagawa, medyo low cost pa yung pagkaka-construct ng set and yung acting. After 2 years, saka lang namin nagawa yung boarding house na inangat talaga namin yung point. So with my actors, I'm very happy. Si Ata, matagal ko na siya with a workshop. Si Kister, na-discover ko nung nagturo ako sa Lasal. And si Max sa music video. Si JV, estudyante ko naman sa URS. Si Jack, discovery ko rin for advocacy film, itong mga yan. So itong dalawa nag-audition sa akin. And I'm very happy with my actors kasi kung magkakasama kami, hirap at ginhawa talaga. Yun ang yun ang isa sa pinangahawakan ko. Yun nga, yung napanood natin yung Losers, hindi binanggit ni Mac, sabi ko kay Mac kanina, huwag magyayabang ha. Na-nominate siya sa Star Awards, PMPC Star Awards. Yes. Pasalamat ka sa kanila. Thank you po. Ayan. Nakalaban ng Si Ninong Ray. Yung mga po, tsaka yung mga macho. Ninong Ray sa Shake Rattle. Pero masaya po yun ha, add ko lang kasi sabi ko nga kayo, mga komedyante ka naman eh. So hiningan po kami ng photo. Kwento ka lang ha, hiningan kami ng photo kasi ilalabas yung yung sa level, di ba, na yung mga nominees. Ang nag-announce pa po nun si Aiko, tsaka si Alden, di ba? Pinagtripan namin siya kasi alam naman namin hindi yung mananalo eh. Hindi kasi yung mga kasama niya macho talaga eh. So kasi ito nagsabi nun na, puro mo macho yan, tsaka sila Ninong Ray, puro ka na kumanta ginawa ko sa movie. Wala gawin natin, papagawa na lang tayo. So panoorin po ulit yung PMPC Star Awards 2024. ID picture po niya yung lumabas doon. Na-peke pa na ID picture niya yung lumabas doon. So at least, Peggy ko. Peggy Tuxedo, nagpa-picture siya sa ayun, sa IMDb niya, yung video na siya pati. Bakit sino tumalo sa'yo? Kalimutan ka ba? Si ano po hindi ko po alam pero may abs po siya, di mo naalala. Tsaka po si Grande, Ninong Ray po ang tayo. Ganda busy din ng Oo, diba, parang, basta macho po best ko po siya. At least nominated. Maraming salamat. Sa dami ng cast, paano kaya aangat ang bawat isa? Ayan, thank you po sa wonderful question. Yun ang challenge. Yun ang challenge namin talaga. Kasi kung mapapansin nyo po, wala silang character name. Binabali lang namin kung ano yung mga character name nila. Kasi gusto namin authentic and real as it can be. So marami nga nagsasabi na, ano yung show nyo? Ano ba yan? Parang DVD ba yan? Parang ano ba? Hindi po sitcom po ito. Pero lahat ng jokes nila, may magagaling sa kanila, may magagaling sa akin, pero ang maganda po kasi dito sa grupo namin, sa family namin, pamilya kasi kami, is give and take, walang kailangan ang tao dito sa eksena na to, hindi talaga nagbibigayan sila. Tsaka, pagbarkada po kasi ang isang grupo, natural yung dynamics. Kaya nga yung ginawa namin yung Roomies, barkada na sila. Nagkaroon ng challenge after 2 years because may mga nadagdag para gawin yung boarding house. So sabi ko sa kanila, mag-bonding kayo. Hindi tayo magtitiping, hindi tayo mag-shoot hanggang hindi kayo nakakapag-bonding. So nag-bonding sila ng matagal na panahon bago kami mag-taping. Nangyari na rin kasi yun before na nung nag-taping kami, wala talagang chemistry ng mga actors. And so ngayon, this time, ito, barkada na po talaga. Ang problema ko na ngayon kung paano ko sila aawatin. Yun yung problema kung paano aawatin. Ngayon, hindi na sila pwedeng kulit masyado dahil may MPRCD na. Hello. Ma, si Dustin Yu ang nanalo. Dustin yun. Okay. Ay, may abs nga. Oo nga po, May abs nga. Solid po yun. Solid. Bato-bato. Pati nga abs, di ba? Wala, Rick, na 3 days na ulit po push up. Thank you po. Alright, great insights on that. Next question naman tayo coming from philstar.com, Mr. John Michael Severo. So, congrats sa yung program. Anong pinagkaiba nitong dalawa to? Di ba pare-pareho kayo yung cast mo? Yes. Yes po. Anong pinagkaiba nila?
Yung roomies kasi yun nga, ginawa siya ng pandemic, trip lang talaga siya. Pero nagkaroon siya ng fanbase. Yun ang nakakatuwa. Small but loyal following. Mga taga-probinsya, pupunta sa set namin bigla, mga nagpapapicture sa kanila sa mga fiesta. So, siguro yung boarding house is part 2 ng roomies. So, pag tinanong niyo po, ba't hindi na lang roomies season 2? Kasi marami pong roomies eh. Ang dami na roomies na sitcom. Roomies sa mga India, roomies na sa Amerika. So, sabi namin, gawa tayo ng title, part 2 siya ng roomies, parang spin-off, sequel, and yung writer natin nagagalit na. Ayan, sequel siya, pero gawin natin Pinoy. Kaya ganyan yung spelling niya, boarding house. Ayan. So, yung roomies po, mag-i-air siya hanggang matapos yung lahat ng episodes na nagawa namin before. Pero yung boarding house continues po yan dito sa bago naming tahanan, which is TV. Thank you po. Itong roomies na to is matagal na tapos. Yes, yes po. Ulitin lang ulit. Yes. Yes po. Yes po. Thank you. On to the next naman tayo from horror.net, Ms. Hannah Maliorca. Congratulations kasi sa lahat. So, direct bits ko. Kasi, ang tagal na rin kasi since the Philippines had a sitcom or like a barkada sitcom. I think it was 1990s pa. So, siguro, syempre not kami mga Gen Z, we're not aware. We're not aware ba sa mga barkada sitcoms or we only know what we've seen sa Friends or sa How I Met Your Mother. Siguro, ano yung parang meron sa sitcoms na po na makakuha ng attention ng mga Gen Z viewers? Kwento nyo to eh. Yun eh. Kwento nyo to. Kaya nga sinasabi namin, we want it to be authentic as it can be. Kasi, lalo na kami, Gen X pa, millennial. Millennial ba tayo? Ha? Boomer? So, makaka-relate kasi normal lang yung kwento. Actually, ito yung kung ibabalik ko yung question, bakit nakaka-relate pa rin tayo sa Friends? Mas matagal na yun, di ba? Kasi wala siyang, walang timestamp eh. Walang, ano mo yun, lahat kasi ng problema ng mga airpods natin at mga lolo't lolo nila, pare-pareho lang po yung problem natin habang tumatanda. Nag-iiba lang yung generation, nag-iiba lang yung mga gadgets, nag-iiba lang yung technology, but the problem yun pa rin. So, yun nga, nakakawa kasi relevant na ako yung mga pamangkin ko eh. Di ba? Eh dati ako yung pinapagalitan. So, pare-pareho lang po. Ang maganda dito is makaka-relate kayo. For sure, matatawa kayo. Mamaya po may preview tayo, may maiksing preview tayo ng boarding house. Panoorin natin kung ano yung laman. And yun po. Siguro follow ko po. While directing this po ba, nakaka-young po ba? Grabe yung sa akin, hindi mo lang ako nung katandaan mo. Pero, dream come true talaga. Dream come true talaga kasi naglalaro lang kami sa set. Yun po talaga, naglalaro kami sa set. Dumating yung time na itong mga touring roomies, nakatira talaga sila sa isang bahay. Yan. So nag-aaway talaga sila kung sinong hindi nagugas ng pinggan, kung sinong pag nawala yung pusa ni Ata, ayan. Pag pinagtripan ni Kisner tsaka ni Mac itong si Jack, marami mga kwento eh. Marami mga kwento na lumalabas siya sa screen. Nakakayawang at saka it's a dream come true na full circle po talaga kasi di ba dream natin na makagawa ng sitcom, YouTube post na ano ito Facebook post ko lang ito eh. Saan makagawa ako ng sitcom someday. Tapos ngayon nasa TV na. Tapos to make sure na legit na kami, tingnan ko sa Wikipedia kung nandun talaga kami. Andun, thank you Sir Romel. Nandun kami. Nasa DATV Wikipedia na kami, boarding house and roomies. Thank you so much. Thank you, Ms. Hannah. On to the next naman tayo from Kapamilya Online World, Mr. Jeffrey Gordo. Paano nyo po nababalance yung comedy at saka yung story? Ayan, napakagandang question po yan. Pwede ko ba tawagin mo lang na bigyan ng mic mo lang yung ayaw ayaw. Hindi mo lang ng mic. Si Jeff po, vocalist ng bandang Android 18. So, siya po ang sumusulat ng stories. Ayan. Siya po yung sumusulat ng stories natin. Tapos, ako yung sa kalokohan. Yan. So,
Ganun hapon ako po si Jella. Ako ang isa sa mga creator ng Ruby sa Boarding House. So ano daw yung balance? Paano nababalance yung story? So sa akin kasi po, ang sinusulat ko dito is like, pinag-iisipan ko lang yung mga situation na nakakatawa. Like, yung mga normal na pangyayari na epic fail nga ang tinatawag natin. Like, yan, wala ng kuryente, walang pera, walang ulam. So something like that. So sila naman, sila yung nagbabato ng mga kalokohan nila ng mga joke, lalo na si Direk Nyox. So yun. Yun po. Follow up ng po din. Ano po yung pinaka-challenge sa paggawa ng ganitong sitcom? Magic. Kaya ano, wala yung movies. Kwento ko lang ha. Kasi I'm still working with teleseries, may mga parin-parin na teleseries lang po. Ayoko sabihin siya kasi mag-challenge na tayo, di ba sir? So, we're working doon. And natapos yung show. So wala kaming pang-fun, pang-bondo for Ruby. So sabi ko, sige, abangan lang natin for season 2. Ayan. So, ito nga, bukod doon, kidding aside, ang pinakamahirap is taping day. Talaga, taping day. Paano namin, maraming pag-aaway po. Bago kami makapagpatawa, marami kami pag-aaway on set. Kung paano i-deliver yung kwento. Ma-realize nyo pag nakanood kayo ng episode na yung difference to Ruby sa Boarding House, talagang nilevel up talaga natin. And malaking bagay din ang music pagdating sa sa Boarding House. Yung musical director natin, yan, Mr. Ancho. And Silent Sanctuary, siya yung nag-curate. Yung soundtrack natin, sinulat ni Chico Miranda, ang parokya ni Edgar. And this Boarding House yan at bagong version na ginawa naman ng banda na Soap Dish. Soap Dish yung tumutulong sa amin. So very much affiliated talaga kami lahat sa music. Thank you po. Next question pa tayo coming from Mr. Nance Tabares from Pelikula Mania. For Direk, hindi niyo po ba naisip na magpasok ng medyo kilalang artista sa season 2 na para mas maraming Abangan po natin yan. Marami po kami papasok. Kasi po, ito po yung maganda. Kapag ginagawa namin yung Roomies, may ginawa kami movie with Aramina, yung Losers 1 Summer Zero. Yun, kita sila Kister doon, sila Ata. Ngayon naman po, habang ginagawa namin yung Boarding House, ginawa naman namin yung movie na Dating a B-Star with Malupiton. So abangan natin kung tatawid si Malupiton, sila Ana Limbaro, marami po kami gusto i-guess. And yun na rin yung challenge kung paano magkakaroon ng dynamics itong traditional and digital media, kung paano papasok yung mga mainstream actors doon sa show. It's a challenge. Actually po, kwento ko lang, nung nagpipitch kami dito, takot ako kasi alam ko na hindi kami parang pwedeng ipag-TV yung show natin. Parang ganon. Pero nagkataon nga na si Sir Romero is very much fond of Saturday Night Live. So ano naman natin ng Saturday Night Live, yun talaga yung formula eh. Hindi kilalang mga comedians, tapos from ground up, talagang i-grind natin kung paano magpatawa. And yun po, soon, very soon, magkakaroon tayo ng mga guest stars. And abangan nila yan, syempre dito sa game. Naging madali po ba na lahat sila bago? Kumusta yung chemistry ng mga actors natin? Mahilig po ako makipag-work with new actors. Una sa lahat, syempre, madaling balansin. Kasi yung tawag nila, yung blanco pa eh, blank slate pa eh. Ikaw pa yung mag-feed kung ano yung mga kailangan nilang matutunan. I'm also a doctor of media and communication, so nagtuturo din tayo ng acting, nagtuturo tayo ng film. So lahat sila, sabi ko nga sa kanila, aralin nyo lahat. Editing, gusto ko alam nyo, para at least may alam kayo sa film at may respeto kayo sa lahat ng mga kasama natin. From the utility, from the set designer natin dito, PD natin, si Jojo, and then siya. So, ayun po, mas madaling makipag-work sa kanila because of mga bago nga silang actor.
Ang challenge naman, ang mahirap is, mga bago silang actor. So, wala rin silang ganun ka-experience. Kailangan mo talaga silang bigyan minsan. At saka may mga sakit po talaga ng ulo. May sakit talaga ng ulo. Saan side po? Saan side? Sino po? Yung ulo na lang. Pero, ang mahirap, another mahirap po kasi kahit gaano kasakit ang ulo ko sa kanila, hindi mo sila pwede sawayin. Yun po ang rule ko sa set. Happy time, hindi ako pwedeng magalit, hindi ako pwedeng mag-bad words, hindi ako pwedeng walang galit. Kasi po mawawala yung comedy. Pag nagalit na ako sa kanila, bad mood na, hindi na sila makakapagpatawa. So, pinapagalitan ko po sila after dating na. At kilala na po nila ako. Kilala nila ako. Parang kuya o tatay na nila ako sa set. So, ito itong mga lang dito. Sino madalas makagalitan? Si Kister. Tsaka si Mac. Si Kister po, tsaka si Mac. Off-cam. On-cam, off-cam. Nagte-take 17, take 20. Si Ata, minsan gano'n. Si Ata kasi benta siya sa mga girls eh. Si Trisha, yun nga, shoutout kay Trisha. Nasa Dubai po siya, isang actress namin, yung model. Nasa Dubai siya, natropa rin siya. Anong wala ngayon? Si Trixie, si Trisha, si Riz Paul. Marami pa po from rooms eh. Sila Sheldon, sila Nick. Pero ngayon sila, natrap siya sa Dubai, hindi pa sila makabiyahe, makakuha ng flight pa pala. Hope you are safe, Resh. One last na lang. Can you give us an example po ng isang episode? Ano yung topic na dinidiscuss and may pagka-advocacy rin ba yung series nito? We tend to not juggle around politics or sa iba. Ayan. Ang gusto talaga, ang namin is more on moral values talaga. Ayan. Hindi rin po, puro, ang magandang episode siguro, maalala niyo? Na episode. So, walang, sorry po, FTRCB, bago lang kami, hindi ko alam yung mga words na bago sabihin na. Huwag na muna yun. Yung about sa nagkukulang sa social media. Yung fake accounts. Oo, yung may girlfriend siya, si Joy Joy. May girlfriend siya, episode 1 pa lang ng Lunis. Naabangan niya na si Joy Joy. Tapos nalaman niya, episode 11, na catfish pala yun. Ayan, spoil ko na. Ulit ako sa'yo. Pero meron pa isa for supporting house naman, yung mga walang trabaho. Si Mac, si Gister, yung Ogie, pinukulit din si Jazz. Jazz, magpipigod sa kanila. Si Alden na naman responsible to. Si Ben, gusto niya maging action star, tapos best friend niya si JV, pero si JV may gusto sa kanya. Sabay sila naliligo. In real life. In real life. Off-cam. Thank you po. Let's go with other sets of questions. We're limiting it to 4 to 5 questions para kung sakaling gusto natin ma-interview yung rest of the cast and all, mamaya pwede natin gawin yan. Let's have our next from Bix. Yes. Sir Bix Almacen. Hi, hello po. Ako na kong tanong para kay Direk. Direk, gaano ka involved or gaano ka collaborative yung cast members sa pag-portray nila sa kanilang character? May inputs ba sila? 100%. 100%. Dito kasi sa ginagawa namin, kami nila Enzo Saranjo, nila Miss Gels, kinausap na namin yung cast. Kasi tatlo kami nag-iisip ng storyline eh. So, sila yung sa mas makabuluhang bagay, ako sa kalokohan. So, kailangan 100% ibigay nila lahat. Sabi ko nga sa kanila, ang isa sa mga lesson ko sa mga artista ko is, pag tinapotan kayo ng camera, ibigay niyo yung 100% kasi hindi kayo sure kung kailan kayo ulit tatapatan yan. Pero pag binigay niyo yung 100%, hindi niyo alam na baka mamaya nasa TV na kayo talaga or nasa silver screen na kayo. Ayan. So, yun po. Yan, yun po. Nasagot ko ba? Yes. Yan. Pero yun po. Yun po yun. And para sa mga cast member naman, how is working with Direk? Ganda niyo po yung sagot. So far marami namin na din ako naka-work na directors all throughout the experience. Though di naman sobrang madami, pero sobrang blessed ko na napunta ako kay Direk Yogs. Kasi in one phrase lang, I'm home. Parang ganun yung pakiramdam. Pag nagtitipi kami, kasi may ginagawa din kami movie ngayon, lagi consistent yung ganung feeling na nasa bahay lang.
yung you feel safe expressing yourself, you feel safe being yourself, tsaka alam mo nakakausap ko sila as an artist, tapos collaboration talaga siya 100%. At sobrang, ang dami ko natutunan talaga ito sa mga writers. Ayun. Para kay Jasmine. Ako naman po, working with Direct Nyok, it feels like I found a new tatay here in my acting career. Kasi itong project po na boarding house is bago po kasi siya sa akin. Never pa po ako gumawa ng any comedy or any sitcom. So, sobrang patient talaga niya ni Direct sa akin. Ako medyo natatalakan niya ako pag natatalakan niya po ako minsan sa taping. Jasmine, boses mo. Ganyan po siya. Kasi very mahinhin po talaga ako. And makikita niyo po sa boarding house yung difference ng personality ko and sa character. Para kay Ben naman. Well, syempre si Direk, parang ano yan, parang barkada namin. So, hindi siya mahirap maging katrabaho. Kasi parang kahit feeling mo, hindi mo alam yung gagawin mo, meron siyang way para idabas yung kung ano yung kaya mong gawin sa project. Doon sa shooting mismo. So yun. So yung isang bagay na talagang na-appreciate ko kay Direk Knox. Talagang he will be able to bring out the best in you sa acting during the shoot. Okay. Yan, para naman sa mahilig ng gym na si Jackie. Saan ka daw nag-gym? Saan ka daw nag-gym? Patanong nila. How's working with Direk? Masaya po. Bali, ang ano po kay Direk, yun nga po yung sinabi ni Gavin. Siya po yung ano sa pagiging actor mo. Parang napapalabas niya talaga eh. Napipila ka niya. Oo, parang gano'n eh. Tapos, basta ano eh, iba yung nagagawa mo pag nandun ka na sa set eh. Pag pumitik na siya na parang start na, gano'n. Iba eh, parang mag-motivate ka niya pag hindi mo kayang gawin yung scene, parang hirap na hirap ka. So, yun naman sabi ko, grabe, iba yung pag-direct niya. Kumbaga, simple lang pero ang lakas ng tama sa actor, gagaling ang maganda. Parang anak mo. Parang Jack Ting. Parang Jack Ting. Kay Benny King. Ako naman po, okay po si Direk, maraming FT. Okay, food trip talaga, kaya masaya yung laging taking namin. Kaya sa lumalobo na ako kami, makikita niyo po sa ibang episode, di po kami ganito. May lumalobo kami po and parang tropa lang din po namin si Direk. Nandun yung respeto, pero pagdating sa trabaho, pinakamagaling yung director po sa buong mundo. Direct Nyok ko yan, Direct Nyok ko. Hello po. Working with Direk po since 2019 kasi katrabaho. So it's 7 years na din po katrabaho ko na si Direk on and off cam po. So working with Direk po, Direk Nyok po is parang nagkakaroon ka ng freedom to be yourself and to express po yung mga ideas na meron ka. Sabi ko nga po sa inyo, assistant director niya ako for the longest time bago ako maging artist. Ang ginagawa po talaga niya, halimbawa, ipagkakatiwala niya sa iyo yung isang importante eksena. Parang first time ko maging assistant director noon, is pinagkatiwala niya sa akin kung certain na eksena na to. Na ako lang yung nagde-direct. So, doon makikita mo kung paano niya ako pinagkakatiwalaan at kami bilang artist on what we can give sa audience and sa world. Si Mr. naman. For me naman, parang Wala tayo boses, parang hindi na ba? kaibigan. Deep voice, deep voice. Deep voice. Wala man. Ayun, parang kaibigan and masaya, sobrang light lang sa abang nag-taping kami. Light lang yung mood, hindi ganun ka-pressure pero at the same time, andun pa din yung parang responsibility nga na ibigay din namin yung best namin. And may mga surprise direct na hindi naman alam kung parang once natapusan na yung magawa yung yung scene, doon lang nabubuo yung idea na ganun pala yun. So nakaka-amaze din siya ka-work kasi may mga surprises siya
na hindi namin na-imagine before namin gawin. Malalaman namin once natapos na. Ayun. Yun lang. Working with Direct Notes. Actually, bigyan ko lang po kayo ng story about this. With the roomies po kasi, parang first few episodes namin, darating sila sa set, meron silang script. Of course, normal na may script. So, bibigyan kami ng script, i-explain sa amin kung ano yung nangyayari. Tapos pagka-action, pagdating sa eksena, hindi nasusunod yung given script. So, hindi nasusunod yung given dialogue. So, nasusunod lang is yung story flow. Tapos kung ano-ano lang sinasabi, ang hilig mag-ad-libs. Yun yung mga ano. Siguro, na ano na rin sila, tapos syempre, nag-trust na rin sila sa amin. So, very to work with Direct Notes kasi binibigyan niya kami ng freedom. Kasi nga, kumbaga, before kasi we started, nagkaroon kami ng pag-uusap, meeting na kami, tinanong niya, kung kinilala niya kami, yan, parang he knows talaga, or they know kung paano nila gagawin yung character na talagang malapit sa amin, para mas lumabas yung authenticity, of course, ng characters. So, ngayon, ganun kami, wala kaming script, bibigyan nila kami ng story flow, explain sa amin, or ito yung eksena, dapat ganito, magsisimula, ganito matatapos. So, yun, very madali, very easy to work with talaga dito sa under Direct Notes with NKO Films. Ano masasabi mo doon, Direk? Saan doon? Sa Yes, sir. Ayan, ang ginagawa kasi namin, may flow yung story. Para po before anything else, panoorin nyo lang talaga yung ready namin kung gawa kayo. Para at least, bago kayo umuwi, yung pala yun, hindi pala sila maiiyain talaga. Para at least meron kayong overview on what boarding house is all about. Kapag nasa set namin, ang ginagawa namin is, kunyari may eksena kami, may eksena ako sa isip, wala kaming script, pero meron kaming flow. Tapos sabihin ko, ito sasabihin mo, ito sasabihin mo, ito sasabihin mo. Ganun po yung ginagawa namin. Ipitake ka lang lahat. Tapos, dahil sobrang kilala na namin yung isa't isa, kung nagugulat sila na may mga dinadagdag ako doon sa storyline, mas nagugulat ako sa mga pinagsasabi nila. Nakakagulat kasi, and yun yung comedy. Kung ang mga idol namin sila sa Adam Sandler, sila Will Ferrell, sila Jim Carrey, marami silang takes doon sa nila. Marami silang takes na ginagawa doon sa mga shows nila, sa mga movies nila. Tapos pinagpipilian kung ano yung pinaka best doon na comedic line or dialogue. Dito sa amin ginagawa namin yung on the spot. Kaya yun nga, kung thankful sila na kasama ko pa sila hanggang ngayon, mas thankful ako and the rest of our creators na magkakasama pa rin kami. Na andito na kami, di ba, sa DATV. Ayan, thank you so much. Thank you. Next on Sir Vince, and I guess we still have few more. Meron pa po tayong isa. Like? Rog, may pahabol kang tanong. Last question from Rog. What's up, Mr. Raj Alday from Random Republica. Siguro direct, all in all, ano yung magiging takeaway ng ano ngayon, di ba? Yung sitcom kasi yung vibe is 90s. So ano yung pinaka, although nabanggit mo na morals na, ano yung pinaka as in talagang tatabang? Laugh trip. Legit na laugh trip. Pag nasa panahon tayo ngayon na ayaw na natin lumabas kasi sobrang init, ayaw na natin lumabas kasi ang mahal ng gasolina, di ba? Ang daming mga nag-aaway sa kalsada, road rage, sa mall, masusungit na tindera, di ba? Sa school, ang daming school projects, family problems. Hayaan niyo po na kami ang maging way para mapatawa namin kayo. Yan. Roomies and boarding house, papatawanin namin kayo. One word, laugh trip, tatawa tayo dito. Thank you. There you have it. What's Habol lang, direct ka. Mabilis lang. Kasama pa sa ruling mo, nasa cast mo bawal mag-jowa. Or may mag-shota ba? Oo, bahala sila. Mag-boyfriend si Max at si Ata eh. Totoo. Showbiz. So wala kang ganun rule? Wala. As long as... at si Jack, tsaka si Tracy. Si tapos si Alden, si James. Hindi po. Sa totoo lang, si Jack, tsaka yung si Tracy. Si Trix, tapos si Ata and si Mac. Pero ano katagal na kayo? 8 years. Totoo bro. Kayo ni Trixie? Ha? 4
4 years na, big. Huwag mo nang alamin ko siya ng Jim. So before sitcom pa, parang gano'n. Si Ata po kasi tsaka si Mac, na-discover ko sila for a music video before, sila yung mag-partner. So from there yun, sila lang. And si Jack naman na-discover ko actually, mas nauna ko naging artista si Trexie. Tapos sabi niya na yung boyfriend niya is nag-TikTok, gusto kong panoorin. So sige nga, TikTok ka nga sarap na. Ano po, yung dalawang to? 8 years na kayo? Yes, oh my God. Si ano po? Congratulations. Si ano? May joke. Sino? Si Sister. Sister? Madami po eh. Pagkalanan mo na. Meron po, meron po. Si Alden, si Maine, charot. Wala akong girlfriend. Wala Si kang girlfriend? Jasmine, yung boyfriend ko. Wala akong very single. Si Ben. Meron po. Direct, charot. Si Direct daw, meron. Ayan. Thank you, congratulations. Thank you so much po everyone. Once again, palakpakan natin mga kaibigan, all of our media partners and all for our wonderful set of questions. And of course, syempre, aabangan natin yan sa ating bagong lahat dito sa DATV. But before it goes, our wonderful celebration right here, we'd like to invite all of us to have a group shot with all of our